we are inviting all of you to join us in our virtual Dawn Watch meeting at 4 a.m. and Sunset Prayer meeting at 6 p.m. daily, hosted by Reverend Dr. Alex C. Nozuelo. Let Jesus Christ change your life. Be blessed with His words of encouragement. Pabuti po ng Panginoon. Amen, amen. Meron Kristo sa buhay. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Natin na pag-live sa oras ito. Mula Actually, sa basahin ko po no, doon sa verse 11. Kapayapaan At si Maria naman talagang hindi umaalis, nakaupo lang. Panginoon ko, Lord God, alam kong hindi mo lilimot. For today's Dawn Watch prayer meeting. Sa basan po na kung saan tayo nagkakatipon sa basa ng Prayer Faith Church Worldwide Ministries Incorporated. Hallelujah. Tayo po gaganap muli sa ating pang-anim na taon, 158 madaling araw na walang patid na pagbabantay sa pananalangin. Salamat dahil gamit po natin ngayon ang platform ng Zoom. Isang pribileyo po na tayo po ay magagamit ng ganitong platform. Salamat din sa ating mga tigapanguna sa kanilang kapahintulutan na magamit natin ang mga social media katulad ng Facebook Live, TikTok, YouTube, Spotify. Salamat sa buhay ng ating spiritual director, Bishop Rosem Nozuelo, kasama kay Pastora Glory. Ganun din sa mga nag-upload at nagda-download. August 14 na po ngayon, 2026. Hallelujah. At napakaganda po ng topic na hinanda ng Diyos sa atin ngayon na siya ang ating pagsasaluhan bago tayo lumuhod, nadudulog sa Kanya. Pakinggan muna po natin ang tinig ng Diyos sa ating kalagitnaan. Ang topic po na ibabahagi ng ating tigapagayag ng salita ng Diyos, trusting God no matter the outcome. Kaya sasagutin po yung tema sa atin na how can we learn to trust God regardless of the outcome. Natawagan na po natin ang ating tigapanguna sa PF Mactan chapter. Walang iba kundi si Pastor John Williams Jr. Nak, your turn. Amen po. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Amen. At din sa ating tigapanguna, Amen. Bishop Rose Nozuelo, ating senior pastor, Pastor Ty Alex, Good morning. ang ating mga kapastoran, PMEs, at church workers, isang maulan na umaga po sa ating lahat. Amen po. So, tayo po pagbuklatan po sa ang text po natin sa umagang ito ay matatagpan po natin sa Matthew chapter 7, verse 7 and 8. Sabi po dito, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakasumpong. Tumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humingi, nakasusumpong ang bawat umahanap, at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Pagpalain po ang kanyang banal na salita, tayo na po ay manalangin. Heavenly Father, kami po muli nagpapasalamat, Lord, sa umagang ito, Father God. At ako po ay nagpapasalamat, Lord, sa iyong biyaya, Lord, na patuloy na sumasagana sa aming mga buhay, Panginoon. At salamat, Panginoon, sa umagang ito, Lord God, sa pribileyo, Lord, na muli mo magamit, Panginoon, upang maghayag, Lord God, ng iyong banal na salita, Panginoon. Patuloy mo kami samahan, Holy Spirit, sa aming pag-aaral. We pray, Lord, na ikaw ang siyang may taas, Lord, may tanyag, Panginoon, sa aming pag-aaral sa umagang ito, Panginoon. Kaya nga, Lord, pinapasalamatan, Lord, sa umagang ito, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Amen. So, ang ating pong topic sa umagang ito, trusting God no matter the outcome. So ang tema po natin sasagutin
How can we learn to trust God regardless of the outcome? Amen po? So, lahat po tayo ay may mga panalangin na matagal na nating hinihintay ang kasagutan. May mga pagkakataon na parang tahimik ang langit. May mga nagtatanong sa ating Panginoon, Lord, naririnig mo pa ba ako? Ngunit sa Matthew na ating pag-aaralan sa magang ito, bibigyan tayo ng ating Panginoong Hesus ng isang malinaw na paalala. Huwag tayong tumigil sa pananalangin. Amen po? Ang mga salitang ask, seek, at knock ay nasa present continuous tense sa original na Grego. Ang ibig sabihin po nito ay keep asking, keep seeking, keep knocking. Amen po? Hindi sinasabi ni Jesus na lahat ng gusto natin ay agad nating makukuha. Ang sinasabi niya ay ang Diyos ay tumutugon sa mga taong patuloy na nagtitiwala at kumakapit sa Kanya. Amen po? Ang Matthew 7 ay bahagi ng Sermon of the Mount. Dito, tinuturuan ni Jesus ang kanyang mga alagad kung paano mamuhay bilang mamamayan ng kaharian ng Diyos. Pagkatapos niya turuan ang tungkol sa tamang paghatol, nilipat niya ang pansin sa panalangin at pagtitiwala sa ating Ama. Ang verse 7 ay isang paanyaya na magkakaroon ng malalim na relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng patuloy na pananalangin. Amen po? So, darako na po tayo sa ating puntos, sa ating tema. How can we learn to trust God regardless of the outcome? Amen po? Ang ating pong unang puntos, keep asking. Amen po? Pray with dependence. Ang paghingi ay nagpapakita ng ating pagkilala na hindi natin kayang gawin ang lahat sa sarili nating lakas. Amen po? Kapag humingi tayo sa Diyos, ipinapakita natin na siya ang ating source at provider. Ang panalangin ay hindi lamang para humingi ng biyaya. Ito rin ay paraan upang ipakita ang ating pagtitiwala sa ating Diyos. So, buksan po natin sa Book of Santiago. Ano po sabi dito? James chapter 4, verse 2. Mayroon kayong pinakamimithi, ngunit hindi ninyo makamtan. Kaya papatay kayo kung kailangan, mapasay nyo lamang ito. Dahil sa inyong pag-iimbot sa mga bagay na hindi inyo, kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi ninyo nakakamtan ang inyong minimithi sapagkat hindi kayo humihingi sa Diyos. Amen po? Kaya kuminsan, hindi po talaga din makamit yung ating mga kagustuhan sa ating Lord at sapagkat hindi po tayo humingi sa ating Panginoon. Amen po? So, sabi po sa Mark 11, verse 24, Believe God. Amen po? Basahin po natin sa Matthew 11, verse, Mark 11, verse 24. Ano po sabi doon? Kaya sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa panalangin, manalig kayong natanggap na ninyo iyon. Amen po? Manalangin ng may pananampalataya. Ang tunay na pananampalataya ay nagtitiwala kahit wala pang nakikitang sagot. Amen po? Tignan po natin sa First John chapter 5, verse 14 and 15. Ano po sinasabi doon?
Hindi tayo nag-aatubili lumapit sa Kanya sapagkat alam natin, ibibigay niya ang anumang hiningin natin nang naayon sa Kanyang kalooban. Yamang alam natin, dinilig nga niya tayo, alam din natin, ibinibigay niya ang hinihiling natin sa Kanya. Amen po? Ang sinasabi po dito, ask God according to His will. Amen po? Hindi lahat ng hinihingi natin ay binibigay agad. Amen po. Ngunit, lahat ng naayon sa kanyang kalooban, ay dinidinig ng ating Panginoon. Amen po. Ano po biblical example po nito ay si Hannah. Amen po. At siya po paulit-ulit na nanalangin hanggang sa ibinigay ng Diyos ang kanyang hinihinging anak. Amen po. Sino pong anak na ibinigay ng Diyos kay Hannah? Ito po si Samuel. Amen po. So, ang isang bata ay hindi nahihiyang humingi sa kanyang ama dahil alam niyang mahal siya nito. Amen po. So, makikita po natin na persistent prayer express complete dependence on God. Amen po. Huwag tayo tumigil sa pananalangin, manalangin ng may pagpapakumbaba at pananampalataya. Amen po. Keep asking because God is listening. Amen po. So darako na po tayo sa ating pangalawang puntos. How can we learn to trust God regardless of the outcome? Ating pangalawang puntos. Keep seeking. Amen po. So makikita po natin to sa Matthew 6:33, ano pong sinasabi doon? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us. Kapag inuuna natin ng Diyos, siya ang bahala magdagdag ng ating mga pangangailangan. Amen po? So, at ang ating verse na ating matatapuan, biblical verse po, ay matatapuan po natin sa James chapter 1 verse 5. Ano po siya nasabi doon? Ngunit kung kulang ng karunungan ang sino man sa inyo, humingi siya sa Diyos at siya ibibigyan, sapagkat ang Diyos ay saganang magbigay at hindi nanunumbat. Amen po? Kapag buong puso nating hinahanap ang Diyos, matatagpuan po natin siya. Amen po? Ang biblical example po dito ay si King Solomon. Hindi po siya po ang una niya pong hindi niya po hiningi yung kayamanan, magkaroon siya ng maraming resources. Subalit ang hiningi po ni Solomon ay ang karunungan. Amen po? Ang taong naghahanap ng nawawalang kayamanan ay hindi basta sumusuko. Amen po? Ganon din ang paghahanap natin sa Diyos. Amen po? Those who seek God sincerely will experience His presence. Amen po? Maglaan po tayo ng oras sa pagbabasa ng kanyang banal na salita at magkaroon ng regular na quiet time sa ating Panginoon. Keep seeking because God desires to be found. So darako na po tayo sa ating pangatlong puntos. How can we learn to trust God regardless of the outcome? Keep seeking. At ang ating pangatlong puntos po ay keep knocking. Amen po? Ang pagkatok ay larawan ng pagtitiyaga. May mga pintuang hindi agad bumubukas. May mga pintuang hindi agad bumubukas, ngunit hindi ibig sabihin ay sarado na magpakailaman. Amen po? May tamang panahon ang Diyos sa pagbubukas ng bawat pintuan. Amen po? Buksan po natin sa Book of Psalms, chapter 27, verse 14. Ano po siya nasabi doon? Sa Panginoong Diyos, tayo'y magtiwala. Ating
patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Amen po? Matuto po tayo maghintay sa ating Panginoon. Amen po? At yung pansinin po natin sa Luke chapter 18, verse 1 and 8. Ang babaeng balo ay hindi tumigil hanggang siya ay dinggin. Amen po? Yung masamang hukom ay binigyan po siya ng dininig po ang kanyang panalangin dahil po ayaw po maabala ng hukom dahil sa paulit-ulit na pumupunta po ang balo upang humingi ng katarungan. So ano po nangyari sa kanyang paulit-ulit na pagpunta sa hukom ay ibinigay yung kanyang katarungan na hiningi. Amen po? Ang babaeng balo ay hindi tumigil hanggang siya ay hindi dinggin at ibigay sa kanya yung katarungan na kanyang hinahanap. Amen po? Not persistently. Amen po? Not expectantly. So makikita po natin sa Book of Revelation, chapter 3, verse 8. Ang sabi po doon, kapag ang Diyos ang nagbukas ng pinto, walang sino man ang makapagsasara nito. So ano po nangyayari? Ganon din po kay biblical example po natin na si Pedro. Amen po? Siya po ay nakalaya sa bilungguan habang nananalangin. Amen po? So ang mga iglesia doon po ay nanalangin upang palayain po si St. Peter. At ano po nangyari? Bakabat siya nakabartolina, nakalas po ang mga kadenang iyon at siya po ay nakalaya sa kanyang bilangguan po. Dahil po sa ang mga iglesia noong panahon na iyon ay patuloy na nanalangin at kumakatok sa ating Panginoong Hesus. Amen po? At huwag tayo mawala ng pag-asa kapag delay ang sagot. Patuloy tayo magtiwala kahit hindi pa malinaw ang plano ng Diyos. Amen po? Keep knocking because God opens doors at the right time. Amen po? So, sa ating pong conclusion, sa Matthew chapter 7, verse 7 to 8, hindi lamang tayo tinuturuan ni Jesus kung paano manalangin. Tinuturuan niya tayo kung paano mamuhay na may pananampalataya. Amen po? Keep asking dahil ang Diyos Ama ay nakikinig sa atin. Keep seeking dahil ang Diyos ay nais na nating matagpuan. Keep seeking dahil ang Diyos ay nais nating matagpuan. Keep knocking dahil ang Diyos ang nagbubukas ng tamang pintuan sa tamang panahon. Maaaring hindi agad dumating sagot, ngunit ang katahimikan ng Diyos ay hindi nangangahulugang wala siyang ginagawa. Habang naghihintay tayo, siya ay kumikilos sa likod ng mga eksena. Inuhubog ang ating pananampalataya at inihanda ang pinakamainam na tugon. Amen po? Ano po ang hamon sa salita ng Diyos umagang ito? Ano ang matagal mo nang ipinapanalangin? Amen po? Maaaring ang iba sa atin gusto ng promotion, gusto ng financial freedom, magkaroon ng life partner, magandang trabaho. Amen po? At huwag po tayong sumuko sa panalangin. Amen po? At tiyak po, kapag tayo po ay patuloy na nanalangin sa ating Panginoon, ito po ay ang paanyaya ni Jesus ay nanatiling totoo hanggang ngayon. Amen po? Keep asking, keep seeking, keep knocking, dahil ang Diyos ay tapat, mabuti at lagi tumutugon ayon sa kanyang perpektong kalooban at tamang panahon. Amen po? So, persistent prayer is not overcoming God's reluctance. God, hold of God's willingness. Amen po? So, puri po ang
ang ating pag-aaral sa umagang ito. Kikita po natin na kasabihan, faith moves mountain, but prayer move God. Tayo na Amen. po yung manalangin. Heavenly Father, kami po yung nagpapasalamat, Lord, sa maikling pag-aaral namin sa umagang ito, Panginoon. Salamat nga, Panginoon, sa reminders mo, Lord God, na kami hindi dapat magsawa sa panalangin. Kami dapat ay maging consistent sa aming panalangin at magkaroon kami ng malalim na intimacy sa iyo, Lord God. Amen. Purihin ka, O Lord, sa umagang ito. At sa iyo po, binabalik po namin sa iyo, Lord, ang lahat ng pinakamatas na mapuri, pasalamat, pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Glory to God po. Praise God. Praise God. Palapakan natin ang Diyos sa buhay ng ating tigapaghayag ng salita ng Diyos ngayon. Walang iba kundi si Pastor John Williams Jr. Tunay mga kapatid ko sa Panginoon, dumarating talaga sa buhay natin na para bagang oo. Sabi ng karamihan mahirap ang manalangin. Pero alam nyo, mahirap doon yung pagtitiwala doon sa bagay na gaganapin ng Diyos sa ating panalangin. One of the hardest things in our Christian life is not simply praying to God, but trusting God with the outcome of our prayers. Madali natin sabihin, Lord, I trust you. Pero paano kapag hindi niya tumugon sa ating panalangin? O kaya naman, pinaghihintay tayo. O kaya sagot niya, no. O kaya hindi yung sagot ng Diyos ay hindi doon sa sagot na inaasahan natin. Diyan natin nasusubok ang ating tunay na pananampalataya. Dahil ang tunay na pananampalataya sa Diyos ay hindi yung nagtitiwala tayo sa Diyos kapag natugon lang yung ating mga hinihingi. Kung hindi, nagtitiwala tayo pa rin sa Diyos, anuman yung maging outcome ng ating mga hinihingi. Kaya may tatlong bagay na itinuro sa atin ng Diyos o magitan ng ating tigapaghayag ng salita niya. Amen? Ano sabi ng ating preacher? May tatlong bagay tayong dapat maganap. How can we learn to trust God regardless of the outcome? Keep asking, keep seeking, and keep knocking. At sa bawat supporting verse na binato niya sa atin ngayon ay makikita natin, hindi lang basta tayo nag-a-ask kay God. Talagang dapat continuous to, sabi ng ating tigapaghayag ng salita ng Diyos, continuous prayer to, no? Okay? Pagkamat yan yung unang inutos sa atin, ask. Okay? Pero mga kapatid ko sa Panginoon, paano ba tayo manghingi? Okay? Yan yung madalas na we keep asking to God. Lahat naman tayo talaga nanghihingi. Tama po ba? Okay. Siyempre, dapat manghingi ka ng may kababaan ng loob. Yung nalimbawa sa atin ng ating preacher, yung kanyang supporting verse, James chapter 4 verse 2. Ask humbly. Yung mga bagay na hindi natin tatanggap dahil hindi tayo humihingi. Pero kung tama ang prayer natin, mga kapatid sa Panginoon, hindi tayo gaanong demanding. Naniniwala ko kung kalooban naman ni Lord yung hinihingi natin, bibigyan niya yun. Okay? Kaya mga kapatid sa Panginoon, tandaan natin ito. Humingi tayo na may kababaan ng loob, humingi tayo ng may pananampalataya as with faith. Sabi ng preacher natin sa Matthew chapter 11 verse 24 na kanyang supporting verse. No? Faith means trusting God's ability and character. Yan po yung tunay na pananampalataya na tayo ay naglubos na nagtitiwala sa kakayahan ng Diyos at sa kanyang character. Pero ang faith ay hindi ito manipulation, ha? Baka may I have faith, ganito, ganyan. Dapat ayon din sa kanyang kalooban. Hindi ibig sabihin na kapag malakas ang faith natin, obligado na ang Diyos gawin ang gusto natin. Tama po ba? Okay. Patuloy pa rin tayo nagtitiwala sa bagay na kayang ipaganap ng Diyos sa atin.
At yung panghuli na sinabi sa atin ng preacher, dapat manghingi tayo according to His will. Tama po ba? Binigay niya rin sa atin yung supporting verse niya sa 1 John chapter 5 verse 14 to 15. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, ano ba nais pabatid ng Diyos sa ating paghingi? Magpatuloy ka. Amen. Huwag kang manawa dahil ganun tayo para tayong isang anak sa ating magulang na ang galing natin manghingi kasi nagtitiwala tayo na talagang ibibigay nila. Tama po ba? Naniniwala tayo dun sa kakayahan. Hindi naman natin hihingiin sa tatay natin, hindi naman niya kayang ibigay. Tama po ba? Hihingi natin. Ba't natin hihingi? Dahil alam natin kaya niya ibigay. Tama po. Minsan, ang sagot, oo. Minsan sagot, wait ka lang muna. O minsan, ang sagot ay hindi. Dapat natin higit na maunawaan na masigit nilang alam yung kung ano yung ikabubuti natin. Pangalawa, din sa atin, keep seeking. Okay? Trust God by making His our first priority. Dapat, pag sinabing keep seeking, dapat lagi siya una. Tama po ba? There is a difference between asking God for something and seeking God Himself. Magkaiba po yun. Madalas kasi, lagi natin sinisik ang alam nyo kung ano, yung kanyang kamay. Hindi yung kanyang puso. Anong ibig ko sabihin doon? Gusto natin lagi blessing, gusto natin lagi provision, gusto natin lagi healing, gusto natin lagi breakthrough. Pero, yung ba talaga ang puso ni Lord sa mga bagay na hinihingi natin? Dapat makita natin, masik natin yung God's heart. Hindi lang God's hand. Hindi lang kamay. Amen? Kaya, the greatest answer to prayer is not merely receiving something from God. It is knowing God more deeply. Dapat yun ang mas mabatid natin, makita natin. Okay, makita natin una, okay, yung kanyang kaharian at kanyang katuwiran. Seek God first. Tama po ba? Binigay din sa atin ang ating tigapagayag ng salita ng Diyos yan. Amen? Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, ano tinuturo sa atin? Dapat our priority must be God Himself. Okay? Wala na tayong iba pa uunahin kundi siya. Kagaya ito start ng paggising sa umaga, tama po ba? Salamat sa mga manggagawa kahit masarap matulog. Nakagising ngayon. 26 tayo ngayon. Palapakan natin si Lord. 26 yung mga nakagising ng madaling araw para lumanap sa ating Dawnwatch Prayer. Sa panguna ng ating Spiritual Director, Bishop Ross M. Nasuelo. Mga kapatid ko sa Panginoon, sa paghahanap natin lagi, hindi lang hanapin ang kanyang kaharian, kundi hanapin din natin ang kanyang wisdom. Okay? Ano yan? Seek God's wisdom. Yun ang supporting verse ng ating preacher. Sa James chapter 1 verse 5. Okay? Kung kulang daw tayo ng karunungan, humingi tayo at taganan Diyos na magbibigay ng walang panunod. Di ka susumbatan ka definitely kapag nangingi ka. Ang unang ibibigay sa iyong wisdom ni Lord ay mabatid mo ang lahat ng mga pagkukulang mo sa kanyang harapan. Okay? Bakit? Kasi yun ang talaga magbubukas. Okay? ng kabatiran kung ano yung mga bagay na ating nagawa sa kanyang harapan. Okay? Minsan, ang hinihingi natin, baguhin ng Diyos ang mga circumstances. Pero, patuloy ang Diyos magtuturo sa atin ng kanyang kalooban. Amen? Kailangan makita natin, makita natin yung kanyang puso. Kaya, paghahanapin natin siya talagang, hanapin natin siya ng buong puso. Okay? Sabi ng preacher natin. Okay? Bakit? Seek God wholeheartedly. Sinabi niya sa Jeremiah 29:13. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. Okay? Marami sa atin, lagi nakatingin lang sa kamay niya, no? Hindi sa kanyang puso.
Naintindihan niyo na po ba mga kapatid sa Panginoon? Huwag lang tayo lagi nakatingin sa kamay ng Diyos. Kaysa kaya niyang ibigay sa atin, dapat makita natin yung laman ng kanyang puso. God is not looking sa mga half-hearted na pagpipray, pagdidevotion natin. Kaya ang gusto niya, He wants our whole heart. Okay? Ano ibig sabihin nun? Yung ating intimacy with God. Okay? Dapat makita niya yung ating kasigasigan sa bawat araw, bawat pagising natin sa umaga. Sino bang hindi puyat? Tama po ba? Yun madalas kong sinasabi. Lahat tayo napupuyat dahil hindi naman agad tayo nakakatulog ng maaga. Sa dami pa natin dapat gawin sa gabi. Pero salamat. Talagang pipiliin mo talaga gumising sa umaga. Gabi pa lang, dasal natin, makagising tayo ng madaling araw para maka-join tayo. Tunay na paghahanap yan ng puso ng ating Diyos. Amen? When we seek God's wisdom, God's will, tandaan niyo po mga kapatid sa Panginoon, we demonstrate that we trust His priorities more than our own desire. Kaya tandaan po natin itong ginagawa natin ito, hindi ito sayang. Okay. Huwag natin ganong isik ang pera, ang katagumpayan, ang recognition. Madalas yan ang hinahanap natin eh. Comfort, position, approval. Madalas yan ang ating hinahanap. Pero ang gusto ng Diyos, hanapin natin ang kanyang kaharian at ang kanyang kalooban. When we seek God first, magandang pangako, lagi natin narinig yan. Ang lahat idaragdag niya. Amen? Ang lahat. Maybe hindi naman to yung gusto mong hingiin talaga. Kaya minsan, na-expect mo, bigla nadi-disappoint ka. May mas maganda siya kung ba't hindi niya binigay. Amen? Tandaan po natin yan. At yung panghuli, sinabi sa atin ng ating preacher na dapat natin gawin. How can we learn to trust God regardless of the outcome? Patuloy tayong pumatok. Persisting. Dapat itong pagkatok natin, knocking, no? Knock and the door will be open. Paano? Hindi pa na pagbubuksan. Katok lang. Okay? Huwag kang manawa. Katok ang ginagawa natin every very early morning. Katok tayo ng katok. Tama po ba? Okay? Why? Kasi gusto natin mapagbuksan tayo ng pintuan. Alam naman natin, may magbubukas nito. Tama po ba? Okay, dahil marunong tayong maghintay. We wait patiently. Marunong ka ba maghintay, kapatid? O masyado kang apura? Gusto mo, prayer mo ngayon, answered prayer na kaagad. Amen? Kung answered prayer, why not? Gusto natin lahat yun. Pero, subukan mo na ba maghintay para sa katugunan ni Lord? Hindi yung madali. Kasi minsan, along the way, minsan parang nadadaya ka na ng kaaway. Okay? Pero patuloy tayong panghawakan yung sa ating pananampalataya ang kanyang pangako. Amen? Wala siyang anak na magiging hampas lupa. Tama po ba? Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, ang biblical na kahulugan ng waiting, ibig sabihin nun, we really trust God. Okay? Habang tayo nagtitiwala sa Diyos, we remain faithful sa Kanya. Okay? Tapat pa rin tayo. Naghihintay ka na rin lang kung ano pa pinaggagawa mo. Remain faithful tayo sa Kanya. Kayang baguhin ng Diyos ang ating sitwasyon in a twinkle of an eye. Amen? Sa tingin mo, nangyayari sa iyo, pangit, kapatid. May magandang bunga yan. Amen? Kala mo pangit. Bakit ka pinadaan sa apoy? Huwag kang mag-alala. Pinadadalisay lang ni Lord ang buhay mo. Kasi ni Lord, mag-matured ka sa buhay na ito. Knock persistently. Okay? Isa patiently, ngayon naman persistent. Okay? Huwag kang kakatok na parang. Naalala ba natin yung persistent widow sa prayer? Okay, binigay din sa atin yan ng ating preacher. Yung kwento doon sa persistent widow
sa Luke chapter 18 verse 1 to 8. Talagang patuloy siyang talagang kinulit niya yung judge. Tama po ba? Hindi siya sumuko. Araw-araw niya yon. Tama po. Hindi siya nag-give up. Katulad ginagawa din natin ngayon. Hindi tayo nag-give up sa mga prayer natin. Lagi natin inudulog sa harapan ng Diyos ang buhay ng mga kapatiran natin. Every very early morning. Lagi natin sila pinagpipray. Ano kaya pakiramdam ng mga pinagpipray natin na meron din naman din silang kakayahang mag-pray na makasama din natin sila sa prayer na ganito. Tama po ba? Habang may nagsasabi, Lord, pagpalain mo sa ganito. Anong response natin habang nakalood? Tumutugon tayo. Kaya tumasang-ayon tayo, Lord, tunay nga, iganap mo na sa buhay ng kapatid na ito. Lord, pag sinabi, Lord, humingi siya ng kagalingan, Lord, nagdideklara tayo. Sumasabay tayo dun sa prayer niya. Nag-agree tayo, Lord. Magaling na siya. Tama po ba? Yung persistent natin ay hindi ibig sabihin nito ay pinupuwersa natin ang Diyos. Okay? Kung hindi, ang ibig sabihin nito, huwag tayong huwag tayong mako-confuse, no? Na kung bakit tayo persistent sa prayer. Kasi naniniwala tayo. Tinitingnan talaga ni Lord kung hindi tayo mag-give up. Kasi alam niya, ang tao, pabago-bago ang isip eh. Hindi alam ang ibig. Una, gusto van. O di dumating yung van, gusto kotse. Hindi na dumating yung kotse, tricycle. Kung ayaw pa rin tricycle, motor. Buti dumating na yung tricycle motor. Kung hindi, mapupunta ng bike yun. Hallelujah. Tama po ba? Pag dumating naman, hindi ka naman masaya. Bakit? Yung hiningi mo, ayaw mo sakyan. Nangingi ka pa, tas ayaw mo rin mo palang sakyan. Tama po ba? Ayaw mo sumakay sa tricycle. Sabi mo, maliit. Tama po. Yun ang hiningi mo eh. Nagbago ka ng isip. Hindi ka naging persistent. Amen. Kaya, ang pabago-bago ng isip, hindi alam kung anong ibig, walang matatamo yan. Amen. Na kanyang hinihingi. Kaya, at ito maganda na tinabi natin ng preacher. Na expectantly. Yung kanyang supporting verse sa Revelation chapter 3 verse 8. Okay, anong sabi niyo doon sa supporting verse niya? Okay, matagal na siyang kumakatok. Siya mismo. Tayo pala. Kala natin tayo ang kumakatok. Siya pala ang kumakatok, no? Okay? Talaga naman magbubukas siya ng pinto. Okay? Kasi talagang siya nga unang kumatok sa puso natin. Kinakatok niya tayo. Pag nagbukas siya ng pinto, walang sinaman ang pwedeng magsara. God can open the door, the human being cannot open. Kayang buksan ng Diyos ang mga pintuan na hindi kayang buksan ng tao. Okay? Kaya mga kapatid sa Panginoon, ano nais pabatid ng Diyos sa atin? Patuloy tayong magtiwala sa Kanya. Si Pedro nga daw nakulong, sabi ng preacher natin, pero nakita naman natin kung paano nabago yung sitwasyon niya. Okay, nasa labas na siya ng kulungan, kumakatok na siya doon sa mga kamanggagawa na nanalangin sa kanya. Mga kapatid ko sa Panginoon, imagine mo, ikaw yung kumakatok sa labas ng bahay. Walang sumasagot. Anong gagawin mo? Patuloy ka pa rin bang kakatok? O aalis ka na at sasabihin mo, walang tao sa loob. Amen. Hindi naman nakandado. Amen. Nakasarado lang yung pinto. May narinig ka nanonood ng TV. Maaaring hindi ka lang narinig, kaya lakasan mo lang. Kaya naman, yung hinahanap mo, nandun sa ilalim ng pintuan, nagtatago. Yung pintuan pala, screen. Kalahati, lagi yung screen yung kalahati. Tama mo ba? Ayaw ko talagang patuloy kung ayaw niya magpakita sa iyo. Pero hindi ganun ang Diyos natin. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, ang confidence natin ay hindi tungkol doon sa pintuan na kinakatokan natin. Ang confidence natin is the one who can open it. Sino po yun? Ang ating Diyos, ang ating Panginoong Yesus.
Tama po ba? Pintuan, maraming pintuan pwedeng katukin. Pero ang Diyos ang magbubukas yan para sa atin. Amen? Kaya tandaan natin yung tatlong bagay na tinuro sa atin ng ating preacher na madalas na Thank you for watching. Friday of the month at 5:30 in the afternoon, and monthly pastors gathering every third Friday of the month at 5:30 in the afternoon. Join us at Zoom. Watch our videos via YouTube, Facebook, and Spotify. Thank you, and God bless.